Isa pang paaralan sa Leyte ang nakatanggap na naman ng banta tungkol sa posibleng karahasan. Nakatutok si Nico Sereno mula sa GMA Regional TV. Ganito kahaba ang pila sa inspeksyon ng mga bag ng mga papasok sa Palo National High School sa Leyte. Kahit tumutulong na ang mga tanod sa gwardya, mahigpit na nagbabantay rin ang mga pulis dahil sa ipinost na banta nitong Biyernes na may mangyayaring karahasan sa paaralan. Iniimbestigahan yan ng mga otoridad. I advise the learners and anybody to be responsible in posting. Dapat hindi nila gagawing biro, kasi every action there is a consequence. Ayon sa DepEd Eastern Visayas, ilang paaralan pa ang nakatanggap ng banta na sineseryoso at agad bine-verify. Nagpapatulong na rin sila sa mga lokal na opisyal para mabantayan ang mga paaralan. The Department of Education cannot provide fencing to all our schools, so we need help from our stakeholders, CCTV cameras as well, and even provision of guidance counselors or other mga psychiatrists na mga pwede magtulong. Ayon sa Kapitolyo, nadagdagan ang mga request para sa mga gwardya at dagdag bakod. Lalo't may nauna ng pamamaril sa Tacloban City sa Leyte ng 2 estudyante na ikinasawi ng 3 nilang kaeskwela. Panawagan ng gobernador na magtulungan ang lahat. The heaviest influence right now that did not exist 30 years ago is really the internet, social media. What do we do? My suggestion is have a full course in grade school to talk about what social media is all about and the dangers and the benefits. Kaugnay ng naunang insidente, nagpapatulong ang pamilya ng napaslang na si Ayesa Nicole Dazo na makasuhan din ang 14-year-old shooter. Kahit sir, 14 years old kasi nakamatay siya, dapat ikulong para makaranas siya kung ano ang nararamdaman ng nandun sa loob ng kulungan. Tumata pa niyan, Doro. Anak ko pati ang pangarap. Tapos nilalagin sugad. Tapos nire paguliyam ako ko. Nati pagpakuhan niya nga makonsensya ko nila nga yung buhat na iyo. Pwede na magpapreod ka mo ko dito. Nakukulangan din sila sa pagdadalhan sa mga namaril. Nakabaril, tapos ganun-ganun lang, ay kukumport pa nila. Ay makulong talaga yung 14 years old. Hindi lang sa DSWD. Ilagay nila sa detention, sa pulis. Bukas nakatakdang ilibing si Chris Lawrence Fabian. Sa Miyerkules naman, ang libing ni Dazo. At sa Huwebes, dadalhin sa kanyang huling hantungan ang mga labi ni Joyan C. Separa. Mula sa GMA Regional TV, Nico Sereno, nakatutok 24 oras.